Good evening mga ka-ride! Happy Saturday night! Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo mga ka-ride, no? Good morning, good afternoon, and good evening sa mga isulok ng mundo na pinapanood itong vlog na ito ngayon. Magandang guwapo kayo at maganda sa araw o sa gabi nito. So mga ka-ride, biro na naman tayong ichichika. Ito na naman ng inyong motovlogger na mahilig makayusyuso, ika nga chismoso sa gitna ng kalsada. So meron tayong kasamang vlogger na naman ang nag-comment dahil sa panukala ni Senator tawag nito Tito Soto na lalagyan ng tax yung mga vlogger kasi nga libo-libo naman daw yung kita sa mga vlogger, no? Paano naman yung mga kapiranggot lang nakita mga ka-ride, no? Talagang pinag-interesan yung mga vlogger. So re-react nga, no? Ginagawan nga ng content ng ating kapwa vlogger yung panukala na gustong ipatupad. Bato ni Tito Sen, no? So pati ba naman to, pati ba naman yung kaperanggot ng kita ng mga vlogger, no? Ay pag-iinteresan pa talaga. Grabe, no? Nakakatawa lang, nakakainis, nakakatawa dahil wala silang ibang makita na mapagbuntungan ng kung ano man ang gusto nila. Nakakalungkot dahil yung mga maliliit na mga kababayan natin, yung mga content creator, siguro okay lang pag yung mga malalaking content creator na, paano naman yung kapirunggot pa lang yung kita, kakaumpisa pa lang yung pagkita. Yung ano ba yan? Yung makadaan. Nakakalungkot dahil iinteresan na naman ng mga vlogger. Nagyayaw-yaw, ginagawa ng content ng ating isang kasamang vlogger mga ka-ride. Ito nga yung gustong ipapatupad ni Tito Sen. So Tito Sen, huwag yun namang isali yung mga vlogger kasi siyempre hindi naman kami, although nga may mga bilyonaryo na siguro, pero paano naman yung mga kakaumpisa pa lang, kapiranggot pa lang kita. Sana wag naman sana, pero kung talagang mangyayari, wala tayong magagawa eh. Batas nila yan eh. Kailangan ding sundin, pero sana lang so, parang tulong na lang sa atin, no? Yung mga content creator, parang tulong na lang din sa atin. Marami talagang magyayaw yan. Maraming maiinis, no? Pre, pagbablog nga lang kukuhanan pa ng kita, kukuhanan pa ng tax. Marami namang so okay lang naman yun, no?
okay lang naman yung kukuhanan ng tax, pero sana yung tax na kinuha ay mapupunta sa mabuti, mapupunta sa maayos, no? Mapupunta sa mga proyekto na rapat na pupuntahan. Huwag naman maging ghost project, huwag namang mabaliwala o magiging walang kabuluhan yung mga taxes na kinukuha ng ating mga negosyante o kahit ano naman. Hindi lang naman yan vlogger eh, hindi yung mga kababayan natin na may mga negosyo o yun nga, may mga bawas sa mga taxes. Kasi tayo yung mga mamayan ng Pilipinas, sumusunod tayo sa batas, pabayad tayo ng tax, magpabayad tayo ng tax. Pero sana naman mapupunta naman sa maayos, mapupunta naman sa mabuti. Huwag naman sana mapunta sa kamay ng mga sakim na alam na natin, sakim sa salapi. Normal naman yan eh, kailangan naman talagang magbayad ng tax kung talagang kinakailangan. O yung mga vlogger na yan, o kaming mga vlogger, although ako wala pa akong masahod, wala pang may babayad, wala pang may kakaltas. So kung talagang kinakailangan na magbayad, kailangan na mabawasan o magkakaroon ng tax yung mga vlogger, sana naman mapupunta sa maayos na proyekto, hindi maayos na kamay. Kasi kawawa yung ating mga kababayan, kawawa na yung mga nagbabayad ng tama taxes, kasi laki-laki ng tax natin eh, no? Lahat ng bawat ng galaw natin, negosyo, hospital, kahit na yung patay may tax pa eh. Patay ka na nga, may tax ka pa, no? Pag nagpagupit ka, may tax, diba? Tayo nung nagbabayad ng tax, dapat tayo yung makinabang, hindi yung iba yung makinabang. May makinabang, pupunta sa mga proyekto na nararapat. Unang-una nga yung flood control na yan, dahil yung bansa natin prone tayo sa baha. Kung ako, okay lang sa akin na magbabayad ng tax, kasi siyempre tayo po yung mga mamamayan ng bansang ito, tayo po yung magbabayad ng tax. So kaya nga lang dapat mapunta din sa mabuti, sa proyekto, huwag sa kamay, di ba? Sa proyekto, okay lang yun. Pero kung sa kamay mapupunta, hindi naman maganda. Tayo yung nagbabayad ng tax, dapat tayo yung makikinabang, hindi yung makikinabang ay isang tao lang dahil sa kasakiman. Huwag naman ganun. So isa normal talaga, normal yun na tayo yung magbabayad ng tax, kasi tayo po yung mga trabahante, tayo po yung mga negosyante, tayo po yung naninirahan sa bansang ito. Pero sana naman ay may mapatutunguhan na maganda yung mga taxes niya na kinukuha sa atin. Mga proyekto, di mapunta sa proyekto, ang saya-saya nun eh, makatulong ka, di ba, dahil sa taxes mo. Pero kung nagbigay ka, parang ninakawang ka na. Kasi kung yung taxes na kinuha sa'yo, o may nakita kang tulay, may nakita ka na flood control, may nakita kang school, o kung ano man yan, matutuwa ka dahil nakakatulong yung tax mo. Pero kung nasa kamay ng gahaman at walang ibang nais kundi ang kasakiman, makakuha lang ng kayamanan, pera, ay high blood ka talaga. Kasi isipin mo, dugot pawis mong puhunan yan, tapos kukunin lang na nakawin lang, diba? Ang sakit. So naiintindihan ko yung reaksyon ng ating kapwa vlogger, mga karay, dun sa kanyang ginagawang content. So maiintindihan natin yan. Kahit man sabihin mong kahit man sabihin natin na kumikita ng malaki, kung ang mapupuntahan nga, mga karide, ay hindi sa mabuti, wag na lang. Kung sila lang din na makikinabang dahil sa kasakiman nila, wag na lang.
Pero kung sa ikabubuti naman yun, walang problema. Sa akin, papayag ako dyan. Kaya mga ka-ride, no, mag-ingat-ingat po tayo sa daan. So, kung ano man yung mga batas na yan pinapatubad, sana ay makakatulong sa atin. Kaya mga ka-ride, no, mag-ingat-ingat po tayo sa daan, maging mahinahon, mapagbigay. So, paunahin ang dapat mauna. Paunahin ang gustong mauna. Huwag makipagsabayan, huwag ipagdikdikan mga ka-ride, upang maiwasan natin yung road rage, baga away sa gitna ng ating mga biyahe. Kalma lang, chill lang ba, chill, na tayo ay makarating ng maayos sa ating mga kanya-kanyang pupuntahan. Muli mga ka-ride, na nagpapaalala, panatilihin natin ang maging mahinahon, maging mapagmahal, mapagpakumbaba, upang ang away ay ating maiwasan. Muli, road rider on the road. Bye bye.